الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأفضل الصلاة وأتم التسليم على الصادق الوعد الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid sa relihiyon ng Islam, Alhamdulillah, last week natapos na natin ang buod ng ating pag-aaral sa level 1 sa Tauhid. Ano ang ibada, ano ang Islam, ano ang iman, at ano ang ihsan. Ito yung sinatawag ng mga ulama na maratibuddin, baitang ng relihiyon. Makikita natin na ang maratibuddin na ito ay binubuo ng tatlo. Una ang kilos, una ang pananampalataya, una ang pananampalataya, sinundan ng kilos, pagkatapos ay hindi yun sapat, kundi wala ang pagkadalisay ng puso o pananampalataya. Dito, sa tatlong bahagi na sinasabing maratibul iman, makikita natin dito na ang Islam ay binubuo ng, o nasabi natin rather, na ang Islam ay 5 haligi. At ang 5 haligi na ito sa Islam ay nagpapabatid o nagbibigay liwanag sa ating puso't isipan na ang Islam ay gawa. Kilos. Pinasukan pagkatapos ng Islam ay ang sinasabing 6 na haligi ng pananampalataya, at ang 6 na haligi ng pananampalataya, ang pinapairal ay ang puso. Ang kumikilos ay ang puso. Naniniwala tayo sa mga nabanggit tungkol sa kaisahan ng Allah, sa mga anghel ng Allah, sa mga propeta ng Allah, sa mga naipadala na kasulatan sa sanlibutan, at sa araw ng paghukom na magaganap, at ganun din ang paniniwala sa tadhana na kung saan alam natin ito, na 50,000 taon bago pa malikha ang mundo ay tapos na at naisulat na ng panulat ang lahat ng magaganap at mangyayari sa itinakdang oras sa isang tao. Ganun din, nakuha natin ang tungkol sa ihsan. Pagbuuin mo ang Islam at ang iman, ang tunay na bunga na kung totoong isasagawa mo ang Islam, pagkatapos ay sinundan mo ng buong puso, natibid o tigib na naniniwala ang puso sa pinaniniwalaan sa iman na gagawin, isa sa puso, lalabas ang kilos, pagkatapos ang bunga niya ay ang pagmamakabuti o pagdaragdag ng kabutihan o pagsasagawa ng pinakamahusay na kabutihan. Dahil ang Islam ay relihiyon na hindi yung bahala na, okay lang, khaliwali. La. Ang Islam ay relihiyon na kung saan inaatasan ang mga Muslim na makipag-unahan, makipagpaligsahan sa kung sino ang may pinakamabuting, marami o hindi marami, pinakamahusay na gawa. Iba ang bilang doon sa kahusayan. There is a big difference when we call the quality and quantity. In the Muslim Ummah, the believers does not in need of the quantity of the people. We need the quality of the people. How pure their heart. How dedicated their heart and how they believe in the oneness of Allah.
In other words, even such doing good deeds in our religion does not comply with many works and many actions. But the fact of the matter, what Allah needs from us is how you do and perform your worship, your deeds in action, how good, how you made it better. Even you cannot make it perfect, but at least you are trying your best. Hindi yung importante na gawa. Inna Allaha yuhibbul abda idha amila amalan ayutqina. Katotohanan, ang Allah o si Allah ay mahal niya ang isang alipin na gumagawa ng gawain na pinagbubutihan niya. Correct. Pinagbubutihan niya. Si Adan alayhi salatu wasalam, ang anak niya na si Qabil at saka si Habil. Kung bakit mahal ni Adan si Habil kaysa Qabil, kasi si Qabil ay pinag-utusan sila ng Allah na mag-alay ng tupa at si Qabil ay naghanap ng kahit ano. Hindi niya pinili anong uri ng klaseng tupa, basta mayroon. Payat, may sakit, may bungi o anuman. Importante mayroon. Pero si Habil, naghanap siya ng pinakamalusog, pinakamagandang uri ng tupa na iaalay para sa Allah at sundin ang pag-uutos ng kanyang magulang. Kayo na mga ama, tayo na mga magulang, may mga anak tayo. Piliin mo sa mga anak mo kung sino yung pinakamahusay. O tignan mo sila kung sino yung pinakamahusay. At sino yung mas ikaw ay ahanga sa kanya. O kalulugdan mo. O bibiyayaan mo pa ng mabuti. O mamahalin mo pa, although lahat mo sila mahal. Dahil ang mga anak natin ay nandito sa ating mga puso. Hindi yan may pagkait. Dugo ng ating dugo at laman ng ating laman. Kahit anong gawin ng masama ng ating mga anak, sila pa rin ang pinaka numero 1 sa ating buhay. Pero minsan may naiiba na malapit sa puso mo. Bakit? Dahil sa pagiging masunurin, mahusay, totoo sa kanilang mga gawain. Mga kapatid, ang Islam hindi kailangan ng Allah subhanahu wa ta'ala na maraming gawa tayo. Ano ang silbi ng maraming gawa kung ito naman ay pakitang tao, kung ito naman ay hindi ka totoo, o wala lang. Importante magawa. No. Ang Islam, ang relihiyon na Islam at pananampalataya ay kinakailangan ng pagsusumikap, pag-iijtihad, kung pwedeng pagpawisan, kung pwedeng pahirapan, manjadda wajad, kung sino ang tunay na manaliksik at maghirap, ang kanyang gantimpala ay kanyang matatamo. Ngayon mga kapatid, sa mga susunod na linggo, ayon sa ating principal, ay third evaluation nyo next week. Doon, after noon, doon i-announce yung final exam ninyo. Sa mga nabanggit natin na talakayan tungkol sa tauhid, naitanong nyo ba sa sarili nyo, bakit mahalaga ang tauhid? Naitanong hindi. Seryosong-seryoso ang level 1 ng tauhid ngayon. Bakit kayo seryoso? Seryoso dito tanong. Seryosong katanungan. Bakit mahalaga ang tauhid? Napakahalaga natin. Very good, bro. Bakit napakahalaga ng tauhid? Kasi Sige. dito kasi napapaloob yung paniniwala. Dito napapaloob ang paniniwala. Sige, ano pa? Ang paniniwala sa Allah, sa kaisahan. Sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kanyang pagka-creator o Sa kanyang pagkalikha. Kaisahan niya sa pagsamba na dapat siya lang. At
yung kanyang mga nilikha. Mashallah. Doon makikilala sa tawhid lang yun. Doon, dito mo lang gusto makikilala ang Allah sa tawhid. Kumbaga yun ang pinaka-summarize. Dito mo siya lahat. Okay, very good. Meron pang ibang kasagutan? Dahil dito mo makikilala ang Allah, dito mo tunay na mapapaninindigan ang paniniwala na siya ang tagapaglikha, na siya lang ang dapat sambahin, at sa lahat ng kanyang mga nilikha, wala tayong ibang dapat gawin kundi ang sambahin siya. Okay, good. Ano pa? Pundasyon. Very good, bro. Ano? Ito ang Pundasyon. pundasyon ng ano? Paniniwala natin. Ibig sabihin, ang paniniwala mo, pag mahina ang pundisyon, madaling bumagsak. Kaya marami ding bumabagsak na mga Muslim. Dahil sa kulang ang kanilang pundisyon sa tauhid. Kaalaman. Ano pa, bro? Very good. Ang tauhid kasi, dito mo malalaman kung paano karapat dapat at tamang paraan na sambahin mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi sa kuro-kuro at opinyon o sa nakita o sa pinag-iwanan ng ating mga ninuno. Ito rin ang akida. Oh, Ustad, narinig ko na yung akida na yan. Ano bang pagkaiba ng akida sa tauhid? Nalilito kasi ako. Akida, tauhid. Ngayon sa social media, nagsasabi na sila ng mga akida, importante ang akida, dapat mayroon kang matibay na akida. Ano ba ang akida na ito? Dito pa nagkakaiwalay at nagkakaiba-iba at nagkakaroon ng mga debate at nagkakaroon ng mga pagkawatak-watak ng mga Muslim dahil sa akida na yan. At mayroon pang nagsabi na sabi nila dapat wala ng akida na yan eh. Kasi dyan tayo nagkakahiwa-hiwalay eh. Dyan tayo hindi tayo nagkakaisa-isa niyan eh. Anong sasabihin mo doon, bro? Kung may marinig ka na isang Muslim, dapat itigil ng usapin sa akida na yan. Kasi importante naniniwala ka sa Allah. Yung akida na yan, yan ang dahilan kung bakit tayo nagkakawatak-watak at kailangan natin ng pagkakaisa. Oh, sagot. Oh. Bro, ikaw? Bakit? Ito yung paniwalaan mo ang sinabi ng Allah sa Quran at saka surah ng Ang akida ay ang paniniwala na sinabi ng Allah sa Quran at turo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, bro, bakit? Dahil? Pag mali ang akida mo, Ustad, lahat ng mabuting gawa mo, mababaliwala yun. Aha, mashallah. Very good. Pupunta lahat sa... Kasi mahalaga ang akida dahil pag ang akida mo ay mali, walang saysay ang mga gawain ng mabuti ng isang Muslim. Ganun pala yun, Ustad. So, ano ba ang ibig sabihin ng akida? Yan. Madlang, Luzon, Visayas at Mindanao. Ano bang akida? Ha? Paniniwala ang akida. Kung ang akida ay paniniwala, so ano naman ang tauhid? Ang tauhid ay ang kaisahan. Kaisahan ng Allah. Ano ang ugnayan ng tauhid sa akida? Ang akida natin ay isang paniniwala sa nag-iisang Allah. So ano ang tauhid? Ang akida ay Ustad, yung isang is parang gawa. Yung paniniwala is yung gawa. Ang tauhid, yun yung pinapaniwalaan. Ha? Ano yung sabi sa hulihan daw? Ang akida ay gawa? Bro? Ang akida ay gawa. Ang akida ay? Gawa. Gawa. Gawain ng isang Mabubuting ano? Ng tao. tao. Kristiyano, Muslim, Udyo, basta tao. Kristiyano, may akida sila. Mhm. May mga Muslim, may akida tayo. Ang tawhid ay kaisahan, ang paniniwala. Okay. Kayo ba ay naniniwala ng akida ay kilos? Hoy, mga Luzon, Visayas at Mindanao. Ang akida daw ay kilos.
akida ay pagsunod. Pagsunod sa tamang gawain. Tamang pag-uugali. Ako, nalilito na ako sa inyo. Ano eh, parang lang sa... Uminom ba kayo ng kape kanina? Parang kasi yung... Malamig pa eh. Hindi ba mainit eh? Akida ay paniniwala sa sura ng... Ang akida ay paniniwala sa sunnah. Sabi niya doon sa likod ay ang akida ay kilos, gawa. So ano ang ugnayan ng tauhid sa akida? Kaalaman at tamang pag-uugali ang akida. Kaalaman at tamang pag-uugali ang akida. Kailangan natin ng akida sa... kailangan ng tauhid sa tamang kaalaman at kaisan at paniniwala. At ang akida ay ang tamang pag-uugali at paggawa. Paniwala sa sistema. Paniniwala. Paniniwala sa sistema. So, sige, rambol na. Ano? Sa'yo, bro. Sa akin, ang akida, ito yung pagiging kasi akid. Ito yung kasiguraduhan mo. Kasiguraduhan mo. Kasiguraduhan. Katiyakan mo. Katiyakan mo doon sa tauhid. Doon sa tauhid. Dahil yun ang ano eh, yung sa tauhid, nandun yung kasiguraduhan na isa lamang ng Allah. Correct. Diba? Kanyang mga ano. So yun ang pangalan mo, akid. Kuluga, akid. Katotohanan. Oh. Naintindihan nyo? O narambol na? Kasama rin siya eh, na ano na eh. Yung rambol-rambol yung gawa, Yung ano? Yung gawa at saka yung paniniwala is parang pinag-iisa na lang sa akida. Tapos yung tauhid, yun yung paniniwala na kailangan paniwalaan. Kumbaga faith. Saligan sa paniwala, Ustad. Ang akida, Ang akida ay... saligan sa paniwala. Ano, bro? Ang akida, ang pagsunod sa akida ng Rasul. Kasi mismo mga... Ulitin mong sinabi niya. Malapit ka sa kanya. Ang akida daw ay... Pagsunod sa sunod ng Rasul. Oh. Mag-igagaw di siyang gisultin aning diring kuan at ang classmate nimo. Pag igagaw niya imong sagot. Kapisan. Ha? Mga kapatid, nakuha na natin yan noon at naipaliwanag natin miraran wa tikraran. I think several times we explained the difference and the connection between Aqidah and Tawhid. Ang Aqidah, bro, para kasi ang Islam, sabi nga ng Allah sa Quran, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Magpapaalala, magdinilay-nilay, o iisipin mabuti, o banggitin uli, o kailangan natin ng repetition. Ang akida ay buod nito ay ang paniniwala. Paniniwala ang akida. Paninindigan. Ito rin yung mga term niya sa literal na kahulugan ng Arabic. Aqada. Aqada bimana aqadtumul ayman. Isa sa ibig sabihin nun ay ang Allah subhanahu wa ta'ala na nabanggit niya sa Quran na hindi ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kayo ay pagbabasihan sa mga nasabi nyo na wala sa puso ninyo. Bima aqadtumul ayman. Maliban doon sa pinanindigan nyo, na pinatibay nyo, na pinatutuon ninyo, na sinabi ninyo sa inyong panunumpa. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, pag kayo ay nanumpa na hindi, wala sa puso at wala sa tunay na paninindigan, o nagkamali lang kayo, o nadulas lang kayo ng pananalita na hindi totoo, sa puso ninyo, ay hindi yun, kayo ay magiging absuelto, maliban na lamang kung ang inyong pinanindigan na sinabi sa aqadtumul ayman na katotohanan na pinanindigan na pinaniwala ninyo. Bima'aqada. So, ibig sabihin ng akida, kinuha dito ng mga pantas na ito yung paninindigan, ito yung paniniwala, ito yung tigib na pinaninindigan at sandigan ng puso. Kaya, tama ang sabihin na ang lahat ng tao ay may akida. May akida ang mga Hudyo, may akida ang mga Kristiyano, may akida ang mga Muslim, may akida rin ang mga hindi mananampalataya sa Allah.
na ang kanilang akida o paninindigan nila ay hindi sila naniniwala na ang Diyos na tunay na dapat sambahin ay si Allah. May mga iba-ibang Diyos na kanilang tinatawag. Yung iba sa kanila, katulad ng mga Kristiyano, naniniwala sa si Jesucristo, ay ang akida nila ay anak ng Diyos o nagkatawang tao. Ang akida ng mga Muslim, si Jesucristo ay hindi Diyos, hindi nagkatawang tao, datapwat siya ay isang propeta. Dihamak na isang propeta, na lahat ng mga propeta, sila lahat ay magkakaparehas sa tingin ng Allah subhanahu wa ta'ala, na nilikha sila. At hindi kailanman sa kahit sinong mga propeta na pwedeng tawaging anak ng Diyos. At walang sinasabing may anak ang Diyos. Dahil ang Diyos ay hindi tao. Ngayon, nakuha natin ang akida na ito yung paninindigan. Ito yung totoo na sandigan mo na nagpapatunay sa paniniwala mo. Doon papasok si tauhid sa akida. Kasi ang tauhid na siya ay papasok sa akida na hindi lahat ng tao ay naniniwala sa tauhid. Dahil ang sinasabi ng tauhid ay ang katagang salita na pinag-isa mo, yuhawwidu, pinag-isa mo, pinanindigan mo na si Allah ay nag-iisa. Wa ilahukum ilahun wahid. Ang inyong Panginoon ay nag-iisa na siya ang Allah. Akida ng mga Muslim na si Allah ay nag-iisa. Hindi nagkatawang tao. Hindi siya ang Ama. Nag-iisang Diyos, walang kawangis. Ngayon, dahil sa tauhid na ito, sinabi ng mga pantas na ang tauhid ay may tatlong klase. Nakasama pati siya doon sa akida na paninindigan. So pag ikaw ay tinanong, ano ang ugnayan ng akida sa tauhid, sasabihin mo, ang akida ay ang paniniwala na paninindigan doon sa tauhid, na ang ibig sabihin ng tauhid ay ang pagkaisa ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay may tatlong bahagi. Sinabi ng mga pantas, tauhidul rububiyya, tauhidul uluhiyya, wa tauhidul asma wa sifat. Wa tauhidul rububiyya, ibig sabihin, siya ang Allah ang tagapaglikha. Siya ang tagapanustos. Siya ang sandigan ng lahat. Siya ang tagpanatili. Siya ang may kapangyarihan ng lahat. Okay. Kani siya karon ng piligro bay. Nganuman. Kay kanang gisulti nga tauhid rububiyya, parehas nagyapon ng mga among silingan dito sa among balay dito sa Kuan, sa Bukidnon. Naniwala gyapon sila na naakida, na Diyos na tagapaglika. Siya ang sandigan, siya ang lahat ng kumukupkup, siya ang tunay na maalam. Kinsa nga Diyos ni ilang gisulti na katong Ama ni Jesucristo. Oh, delikado. Peligro na kabay. Kasi hindi yun ang paniniwala ng mga Muslim. So kaya, ang Muslim, dapat panindigan niya na ang tauhid ay hindi katulad ng tauhid na sinasabi ninyo. Kasi kayo, ang paniniwala ninyo sa tauhid o sa, wala kayo kasing tauhid eh. Maski sinasabi mong, tatlo lang yun, iisa lang yun. Logic, sasabihin pa sa'yo, logic. How can the common sense and logic can accept that there is three in one? There is the Father and there is the Son and the Holy Spirit. How could it be it one? Sige nga, sasabihin niyo sa'yo, hindi mo kasi naintindihan. Basta siyang Ama, Anak, Espiritu, Sim-sim, Sawa-sawa, tatlo sa isa. Alam mo yung kape? 3-in-1 ngayon? Parehas anak, 3-in-1. So sabi ko, ayaw ko uminom ng 3-in-1. Hoy, peligro ang 3-in-1. Ang laging umiinom ng 3-in-1, wallahi maraming mga nakita niyo sa YouTube at yung mga sakit na nakukuha dyan. Lalo na yung mga diabetes. Kaya ako, umiinom ako kape diretso. Pag magtimpla ako kay Mrs., ayaw ko ng 3-in-1. Gusto ko, itimpla mo ako na kape na matapang na barako.
Bisag walay asukal, baayo nga mapait, walay asukal kay basta barako gamay asukal. Mag-asukal ako konti lang. So hindi pwede maging 3 in 1. So dito papasok ang mga Muslim sa tauhid kasi yung tauhid o paniniwala niyo na ang Diyos ay isa, that is cannot be accepted by human mind. Bakit? Kasi papasok si tauhid uluhiyah. Oh, anong tauhid uluhiyah? Ang tauhid na pagkaisa, dahil ang ibig sabihin ng tauhid ay pagkaisa ng Allah, pagkaisa sa kanyang rububiyah. Ang ibig sabihin ng rububiyah, nandoon ang kanyang mga katangian, tagapaglikha, tagapanustos, makapangyarihan, maalam, siya ang lahat, ang may control sa lahat ng nangyayari sa mundo. Ang lahat ng mga tao naniniwala sa Diyos na ganyan ang kanyang katangian. Dito ka sa bay, nga naman, kasi meron kaming tauhid uluhiyah. Kung sa di ay ng tauhid uluhiyah, kanisya, ingon ko nimo, ang tauhidul uluhiyah, siya ang Allah. Kinsa iyang ngalan? Allah. Dili si Hawi. Dili si Ilah. O dili si Kuan. Ilah. O dili si Kristo. Ang Ilah, ibig sabihin ng Ilah, Diyos. Pero kinsa iyang ngalan? Isulti ni mo na lafdul jalala na siya ang Allah. Ang nagpakilala mismo sa Quran. Innani anallah. Sabi niya sa suratut Taha. Innani anallah. La ilaha illa ana. Fa'abudni wa aqimis salata li dhikri. Indeed, I am Allah. I am your Lord. There is no one to right to be worshipped except me. And perform your regular prayers. Pray 5 times a daily prayers as your remembrance to me. Therefore, if you are a Muslim and you do not pray 5 times daily prayers, you are not considered as a Muslim. Why? Because this is your connection to Allah. Pagsulti ka nga, Muslim ka na, di ka tubag. Papasok kasi si gawa. O di ba? Dili lang ka magsulti-sulti. Baka kung di kagsulti-sulti nga, dili naman tinuod. There is work in action that should be manifested, that should be shown. Lianna al-hukmu shay'in far'un ala tasawuri. Kung paano ka husgahin mo ang isang bagay o isang tao na nangyari, kakalabasan sa kanyang mga kilos at gawa. So, anong tauhid uluhiyah? Ang tauhid uluhiyah, kaisahan na siya ang Allah, na siya ang Diyos, na dapat sambahin. Sinambad lahat ng mga propeta. At ang kanyang pangalan, siya mismo ang nagpili. Hindi baptismo ng mga propeta o sinabi ng mga tao na ito ang aming Diyos. Si Hubal, na binanggit sa Quran ng mga Diyos ng mga pagano ng mga Quraysh. Ha? Si Uzza, si Lat. Yan, mga Diyos-Diyosan ng mga yan. Ng mga nasinauna ng mga Arabo ng mga pagano ng mga Quraysh. O sa mga nauna pa sa kanila. Sa kapanahunan pa ni Propeta Noah alayhi salatu wasalam. Dito na nangyari ang paglabas ng mga pagkatapos ni Noah, ang mga Diyos-Diyosan na nagbigay ng mga pangalan ang mga tao sa kanila. O yun ang mga pangalan ng mga tao, na mga mabubuting tao na nangamatay sila, pagkatapos na sila ay nangamatay, sinabi ng mga tao, mabubuting mga tao yan. Nagsisirbisyo sa atin yan. Gumawa tayo ng kanilang mga estatwa para naalaala natin sila. Bilang pagpugay, wala kayong mga utang na loob na tumulong sa inyo, tapos babaliwalay nyo, makakalimutan nyo ang kanilang mga muka. Yan, gumawa sila ng mga barahala. Dumating na naman si Satan, namatay na yung mga henerasyon sa kapanahunan na yun, na hindi nila sinamba yun. Sinabi ng mga tao na nanibago, pagkatapos na namatay, ang inyong mga ninuno, hindi nyo kasi naabot. Ginawa nila yan kasi nagpupugay sila, nag-aalay sila, at sumasamba siya. Sige, sumamba din kayo. Na, yun na rin, sumamba na rin sila. Na hanggang ngayon, hanggang sa magunawang mundo, patuloy ang shirk, ang pagtatambal sa Allah sa tunay na nag-iisang Diyos. So, ibig sabihin ng Allah,
ay siya ang pinakamataas. Nandoon siya sa langit. Nandoon siya sa kanyang kaharian. Mayroon siyang lugar. Huwag mo sabihin na ang akida natin ay kahit saan siya lugar nandoon. Hindi. Ang tunay na paninindigan ng Muslim sa tamang akida. Paniniwala, akida. Here we are again. We go into the conclusion and explanation that our akida, when it comes of where is Allah, Allah is in the heaven, in His throne, fawqa samawat. He has a place. Bagkus ang kanyang kaalaman ay batid niya, alam niya, naririnig niya, nakikita niya ang lahat ng nangyayari. Sa lupa, sa kalangitan, labas ng mundo, sa kahit saan. Annahu Allahu alimul ghaib, ang pinakamaalam sa lahat. Na wala kang pwedeng ipagkubli sa Kanya. Bawat puso ng isang tao ngayon dito sa mundo alam niya. Pati yung nandun sa pinakailalim ng kalupaan na gumagalaw isang insekto o isang uri na di marinig o hindi makita maliban sa bakterya na makikita mo sa Microsoft, alam ng Allah, batid ng Allah, naririnig niya yun. Yun ang kaalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na hindi katulad ng kaalaman ng isang tao, mahdud, limitado. So ngayon, nilika tayo dito sa mundo, bakit? Para sambahin. Na hindi ka magtambal sa Kanya. Mag-isa lang siya. Ayaw niya na sambahin mo siya na siya ay may kasama, may anak. O kahit sabihin mo na, Subhanallah, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Wallahi mga kapatid, magpasalamat tayo sa Allah at hinihiling natin sa Allah na panatilihin tayo sa relihiyong ito. Dahil ito ang tunay na kaligtasan. Ito ang tunay na paninindigan ng lahat ng mga propeta na sila ay sumamba sa nag-iisang Diyos. May mga nagsabi, parang ang Islam huli na yan eh. Kasi may nauna pang mga Hudyo at mga Kristiyano at may mga nauna pang Muslim, huli yan ang Islam. No. Even during the creation of Prophet Adam, si Propeta Adam ay Islam ang kanyang relihiyon. Islam at Diyos niya si Allah subhanahu wa ta'ala. So ngayon, ang ibig sabihin ng Tauhid al-Uluhiyya ay ang pagkaisa ng Diyos na siya si Allah, nang ibig sabihin ng Allah ay nandoon sa pinakataas-taasan, al-ma'lu wal-ma'bud. Wa ma ma'na al-ma'bud? Ang ma'bud, ang sinasabing Allah, ay pag narinig mo, wala kang pwedeng isipin maliban na siya ang ma'bud, na ibig sabihin ng ma'bud, la yastahiqul ibada illahu. Hindi kailanman dapat sasamba, pupuri, luluwalhati, gagawa ng mabuti ang kahit sino sa mga nilalang, maging anghel ka, maging ikaw ay isang engkanto o tao, na ikaw ay hindi pumuri at sumamba sa maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang ibig sabihin ng Allah, pinupuri, niluluwalhati, sinasamba. Batid nyo ba mga kapatid, na si Allah subhanahu wa ta'ala ay pinupuri at niluluwalhati ng lahat ng kanyang mga nilikha dito sa sanlibutan? Ang mga bituin, ang araw at ang buwan, ang mga puno, ang mga isda at mga hayop, hindi natin batid kung paano sila pumuri sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero alam yan ng Allah at nilikha sila ng Allah para pumuri at lumuwalhati sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tusabbihu lahu as-samawatu as-sab'u wal ardu wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Pumupuri at lumuluwalhati sa Kanya ang 7 kalangitan at ang mga 7 kalupaan at sa lahat ng mga pagitan nito, anumang bagay, anumang uri, anuman ang nilikha, nakita, di nakita, naramdaman, di naramdaman, lahat ng mga yan, pumupuri at lumuluwalhati sa Allah. Ngunit hindi nyo batid at hindi nyo naririnig paano sila pumuri sa Allah subhanahu wa ta'ala.
ikaw na isang tao na nilalang, sino ang sinasamba mo? Sino ang pinupuri mo? Sino ang nilololhati mo? Tao ka na sinasabi mo may utak na tama, ang pinupuri, nilololhati mo ay ang mga barahala, ang mga imahe, ang santo, ang engkanto, o ang tao, o kahit sino. You are the worst creation. Kung iba, hindi mo nilagay ang tama sa dapat pagkakalagyan. Niligagay mo siya sa mali. Sinamba mo ang hindi dapat sambahin. So mga kapatid, ang ibig sabihin ng Allah, pinupuri at niluwaluhati. So, maski hindi natin siya purihin, hindi natin siya sambahin, lahat ng kanyang nilika, ang mga anghel, ang mga jinn, engkanto, ang mga tao, ang mga bagay, lahat, hindi siya purihin, hindi siya luwalhatiin. Nasaan na ngayon ang sinasabing Allah? Mga kapatid, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang ibig sabihin pa rin ay nananatili na pinupuri at niluluwalhati ng lahat. Nalikha man o hindi. Minsan dito nangaligaw yung mga ibang mga tao. Sasabihin pa nila, nasaan ang Allah noong kanyang likhain o hindi pa niya nalikha ang kanyang trono o ang mga kalangitan na sinasabi mo nandoon siya. Kasi ang kanilang paniniwala, ang Diyos daw, ang Allah, kahit saan lugar. Kasi ang kanilang dalil, sabi nila, yung utak nila. Pinairal nila ang kanilang utak. Ang utak nila na kanilang pinairal, sinasabi niyo ng Allah ay nandoon sa langit. Okay, kung sinasabi niyo na nandoon siya sa langit, nasaan siya nung wala pa ang langit? Naunsa ka bay? Lagi, mabuang di ay. Bakit mo pinasukan yun? Allahu Akbar. Kaya sinasabi nila, wala ang Allah. Ibig sabihin kahit saan. Minsan may mga dumating kay Propeta Muhammad na taga mga Yaman. Sinabi nila, Ya Rasulullah, usugo ng Allah. Nasaan ang Allah? Nasaan ang Allah bago niya likayin ang lahat ng mga sinabi niyo? Dahil ang unang nabanggit na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, nilikha niya ang kanyang kaharian, ang kanyang trono sa pagkataas-taasan ng mga kalangitan. Pagkatapos nilikha niya ang panulat, nilikha niya ang tubig na kung saan nandun ang kanyang trono, nilikha niya ang panulat, at nilikha niya ang lahat ng mga nandito sa sanglibutan. So sabi nila, nasaan siya nung bago niya yan likhain? Utak kasi ang pinairal. Mga kapatid, ang Quran ay nandito. Where is the Quran? This is the Holy Quran. The Book of Allah. The perfect word of Allah. Mangingibabaw ito. Walang pagdududa. Walang kulang. Perpekto na salita ng Allah. Napoprotektahan niya ito hanggang magunaw ang mundo. Bago magunaw ang mundo, mawawala ang lahat ng nilalaman ng Quran dahil masisira ang mundo, magugunaw ang mundo, walang matitira maliban sa mga pinakamasamang tao na nilikha dito sa mundo na hindi gumagawa ng kabutihan, hindi sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, sinunod ang kanilang sarili, sinunod ang kanilang ang pagnanasa at si Satanas, kaya doon din sa kanila nararapat na ang karumal-dumal o kasidhi-sidhi na paggunaw ng mundo ay kanilang maranasan. Ang pagkawatak-watak at pagputok ng mga bituin, araw, pagkabiyak ng mga ang lupa at ang mga jabal. Mama'anal jabal, mga bundok. Doon dapat ang mga tao na yon, na pinakamasamang nilikha, maranasan nila ang masiding parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ngayon, ang Allah subhanahu wa ta'ala, bago pa niya yan dilikayin, nandyan na siya. Huwag mo pairalin ang utak mo. Pairalin mo ang Quran. Sila kasi, yuqaddimun al-aql minan naql. Pinapauna nila o pinangingibabaw nila ang utak nila kaysa sa kasulatan. Kung ang aming utak o kang aming logic, mantik, may samunaha, ang aming mantik o ang aming logic o paniniwala o paninindigan na kayang tanggapin ng utak na sinasabi ng Quran, sang-ayon kami.
Walay problema, anak. Kay totoo, kay utak. Binigyan ka ng Allah ng utak, dapat gamitin siya tama. So, nagsang-ayon ang Quran sa utak namin. Pero, pag nagsalita ang Quran na malayo na tanggapin ang utak, parang may pagdududa. So, parang kulang ang Quran. Hindi yan namin tatanggapin. Mas tatanggapin namin ang utak namin na pinairal nila. Waliyaudu billah, mga naligaw, mga kapatid. Mag-iingat tayo dahil ang Islam, pagsuko, pagtalima, pagsunod. Diba? Sumuko ka na. Boss, unsay ko sala. Nga naman, gisultani mo na. Hindi ka ba susuko? Babarilin kita dyan. Taas ka na. Huwag ka na magsalita. Suko ka na eh. Wag, may kusala, bay. Ayaw ka magsulti, babani mo. So, hindi ka na magsasalita. Suko ka na. Ang Islam, pagsuko. Sinabi ng Allah, gawin. Sinabi ng Allah, itong paniniwala, panindidigan, gawin at paniniwala, walang pagdududa. Pagtalima, tinanggap. Pagsunod, gawin. Maski hindi sa ngayon ng utak mo, dahil ang utak ay maraming naligaw dahil sa utak. Lalong-lalo na yung utak na nag-iisip-isip ng mga future, nag-iisip-isip ng mga mangyayari, mag-iisip na ano nang mangyayari sa amin, ano ganyan-ganyan. Sabi si Satanas, sige, yan. Mabuang nagyapon. Waliyaudu billah. Why? Why they became crazy? Because they think too much of something that will happen in the future. You are not the one who holding the future, bro. The one who holds the future is the one who created us. 50,000 years before the creation of the universe and the earth. And before He created you, He already planned and destined what will gonna happen to your life, into your destiny. Sumunod ka lang, magtalima ka lang, magpaubaya ka sa Allah. Ya Allah, ang buhay ko para sa iyo. Ano man ang mangyayari sa kagustuhan mo. Importante, Ya Allah, ako ay wag mawalay sa paniniwala at paninindigan sa iyo na kung bakit itong nangyayari sa akin, ito ang kagustuhan mo. At kung bakit ako nahihirapan ngayon, Ya Allah, kagustuhan mo pa rin yan. Ako ay tunay na naniniwala at ako ay kontento sa anumang ipinagkaloob mo sa akin. Buhay lamang dito sa mundo. Napakaikli at sadyang pagsubok at pahirap. Ang inahangad ko ay ang iyong paraiso. Allahumma amin. This world, you will go into difficulties and trials. There is no real happiness in this world. There is no real sorrow and what is this? Difficulties. Only just a period of time. Lahat ng pahirap, lahat ng kasayahan, panandalian dito sa mundo. Mayroon bang nahihirap na tuloy-tuloy? Ha? Wala. Sisikat ang araw, lulubog ang araw. Gabi, mamaya, umaga. Ganun din ang saya, ganun din ang ligaya, ganun din ang nararamdaman mo na lumilindol sa bahay. Hindi lagi lumilindol. Kaya kung lagi yan lumilindol 24 hours, mabuo na mo diha. Atay ka. Astaghfirullah. Liya'udhu billah. Hindi na nanatili. Ang lahat. Yan ang mundo, bro. Okay, Ustad, pasukan natin ang pinakahuli ng Tauhid al-Rububiyyah. Kasi dito kasi nangaligaw yung mga ibang mga Muslim na nagkaiba-iba. Ang Tauhid al-Rububiyyah, mga kapatid, ang Tauhid al-Asma wa Sifat. Una, Tauhid al-Rububiyyah, nakuha natin yan. Tauhid al-Uluhiyyah, na siya ang Diyos, na Allah, na siya lang ang dapat sambahin, na nag-iisa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nilikha ko ang mga engkanto, mga tao maliban sa ako'y kanilang sambahin. Therefore, ang buhay natin dito sa mundo ang dapat sambahin ng Allah. Kung hindi ka sumasamba sa Allah at hindi Diyos na sinasamba mo si Allah, walang saysay ang buhay mo, bro. Wallahi, whatever you tell me, whatever you say that I am the best man on earth, I'm helping everybody, I'm always doing good, but if you do not believe in the oneness of Allah and you do not worship Allah, you are nothing and you are among the worst creation of Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Suratul Bayyinah, innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Indeed, Allah subhanahu wa ta'ala, to the effect in the meaning of this verse in the Suratul Bayyinah, and those who disbelieve in Allah,
those who neglects believing in Allah, and they belong to the people of the book. They may be the Jewish, and they may be among the Christians, and they are also polytheists, and they do not worship Allah subhanahu wa ta'ala. They're dwellers. They are the dwellers of the hellfire. And they are the worst among the creations. Bakit sila ang pinakamasamang tao, mga kapatid? Kasi bro, binigay sa iyo ng Allah ang tunay na Diyos na dapat mong sambahin ang lahat ng tinatamasa mo. Instead na ikaw ay sumamba sa Kanya, magpasalamat, pero iba ang sinamba mo. At hindi mo nilagay ang tunay na pagkalikas sa iyo dito sa mundo para sambahin. So ano? Pagsisisi sa araw ng paghukom. Ang buhay dito sa mundo, hindi itong totoong buhay. This is not the real life. This is only a temporary life. And we will go through into struggles and difficulties in this world. Wallahi mga kapatid, bakit natin ito sinasabi? Pag sa puso mo ay mayroon kang tamang akida, tamang tauhid na paninindigan at paniniwala sa Allah, ano man ang mga pigati, problema na pinagdadaanan mo, na ipapaubaya mo lahat sa Allah at panatag ka sa lahat ng mga nangyayari. Dahil dyan nagkakaiba ang mga Muslim sa tibay ng paninindigan ng kanilang paniniwala sa kanila nag-iisang Diyos, sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo ay ang tauhid al-asma wa sifat. Al-asma wa sifat, mga pangalan na namumukod tangi at mga katangian na perpekto na sa Allah lamang namumukod tangi sa Kanya lang. Maraming mga katangian ng Allah o ang Kanyang mga pangalan. Mahabagin, maawain, maalam, makapangyarihan, siya ang may hawak ng lahat. Ang tao, ganun din. Maalam ang tao, makapangyarihan din ang tao, at ganun din, malakas din minsan ang tao. Pero yan ay sifa o mga katangian ng tao na limitado na hindi kailanman katulad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil, laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Siya ang Allah, ang kanyang mga pangalan at ang kanyang mga katangian ay nag-iisa lamang siya doon at wala siyang kapares. Wala siyang katulad. Wala siyang katulad. Minsan, sa sheikh ko, sinabi ko, ya sheikh, nabanggit sa hadith na si Allah subhanahu wa ta'ala, nilikha niya ang kanyang trono at nandun siya sa kanyang trono sa pinakataas-taasan ng langit, tapos nandoon ang tubig. So, ang tubig na ito ay tumatubig. Oh, sabi niya, astaghfirullah. Huwag mo sabihin na ganyan. Na tubig, diyan sa baba. Bakit, mga kapatid? Kasi naghahalintulad ka pag ikaw ay nagbigay na ng patubig. Paghalintulad yun. So, dapat umiwas sa pamamagitan ng paghalintulad o paghahambing. Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.